highway in Tayaba City. The newest, the hottest FM station. This is DZDG 96.7. Veteran broadcasters take the helm, delivering the latest and the hottest news here and abroad. Magandang umaga, Pilipinas. Start your day well-informed and aware sa mga pangyayari sa komunidad, sa bansa. Mahigit na 41,000 individual posibleng ilikas sakaling ilagay sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Sa buong mundo. Naharap sa 37 criminal charges si dating US President Donald Trump. Retired Executive RTC Judge Romy Villanueva Kami po ang inyong tagapagbalita, Romy Villanueva. with former Professor Ben Del Mundo. Romy and Ben at your service. Mondays to Fridays, 7 a.m. to 8:30 a.m. Dito lang sa main source of news and public affairs on air. DZDG FM 96.7. Mula sa newsroom ng DZDG 96.7 Destiny Radio, sumasa inyo ang Balitang Balita. kasama nyo ang inyong tagapagbalita. Romy Villanueva. At Ben Del Mundo. Sa ulo ng ating mga balitang balita sa araw na ito ng Miyerkules, Setyembre 20, 2023, bilang ng mga Pinoy na naniniwalang lalago ang ekonomiya, bumaba ayon sa Okta. Pantawid pasada sa middle class isinusulong. Pilipinas number 2 sa mundo sa online sexual abuse. Employer ni Nanay LV kinalaboso sa Senado. Price cap sa palay itinakda ni Pangulong Marcos. NBI kakasuhan ang ilang government officials kaugnay ng pagsirit ng presyo ng sibuyas. Honoraria ng mga guro sa Barangay SK Election 2023 ibibigay on time ayon sa COMELEC. DSWD nilinaw na walang programang pangtawid gutom. Palitan ng piso kontra dolyar buwaba sa 56.86 is to $1. 35 insidente ng karahasan na umano'y konektado sa 2023 BSKE na itala ng PNP. Organic farming ng gobyerno, suportado ni Barbers. Tsuper ng truck, patay, 6 sugatan sa banggaan ng truck at SUV sa Laguna. General Luna Mayor Matt Florido lumagda sa Forest Land Use Plan Agreement. Groundbreaking ceremony ng sanitary landfill sa Tagkawayan, Quezon isinagawa. Congressman J.J. Suarez kinilala bilang pangatlo sa top district representatives sa buong bansa. At sa ating editorial, hinango sa pahigang Filipino Star ngayon, sanggano at salot sa kalikasan. Balitang Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balitang balita. Buwaba sa 46% ang bilang ng mga adult Filipino na naniniwalang tataas ang ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na 6 na buwan ayon sa Okta Research nitong Lunes, Setyembre 18. Inihayag ng tugon ng masa survey ng Okta, 4% ang ibinaba ng bilang ng mga Pilipinong nasa tamang edad na naniniwalang bubuti ang estado ng ekonomiya ng bansa kumpara sa survey noong unang kwarter ng taon. Samantala, base rin sa pinakabagong survey ng Okta, 43% ang nagsabing magiging pareho lamang ang estado ng ekonomiya sa susunod na 6 na buwan, habang 6% ang naniniwalang bababa pa ito.
Nasa 6% naman umano ang nagsabing hindi nila alam kung tataas ba o bababa ang ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na 6 na buwan. Isinagawa umano ang nasabing survey mula Hulyo 22 hanggang 26 ng taong kasalukuyan sa pamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 mga Pilipino sa bansa na may edad 18 pataas. Ang naturang survey ay mayroon umanong plus negative 3% margin of error at 95% confidence level. Balitang Balita. Inihayag ni Senador Gatchalian na dapat ding mapabilang sa Pantawid Pasada program ng gobyerno ang mga middle class na bumibili ng sariling sasakyan dahil apektado rin sila ng sunod-sunod na pagtaas ng produktong petrolyo. Puna pa ng Senador na kahit mataas ang presyo ng petrolyo ay marami sa mga mayayaman ay hindi naman nagpalit ng habit sa pagbabawas ng biyahe. Kaya sa halip na fuel excise tax suspension, hinikayat nito ang pamahalaan na magbigay ng tulong sa mga vulnerable sectors sa pamamagitan ng Pantawid Pasada program. Ayon sa Philippine Institute for Development Studies, ang kahulugan ng pamahalaan sa middle class ay ang mayroong income sa pagitan ng 2 hanggang 12 beses na poverty line o tinatayang 24,000 pesos at 145,000 pesos family income. Iginait ni Gatchalian na dapat pa ring pag-aralang mabuti ang panukalang pagsususpende ng fuel excise tax dahil maaaring maubos ang kita ng gobyerno. Balitang Balita. Pumapangalawa na ang Pilipinas sa buong mundo sa may pinakamataas na kaso ng online sexual abuse and exploitation of children. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni Crime o Cybercrime Investigation and Coordinating Center Deputy Executive Director ASEC Mary Rose Magsaysay, pangalawa ang Pilipinas pagdating sa mataas na kaso ng OSAEC sunod sa India na nangunguna rito. Dahil ikalawa ang bansa sa buong mundo na talamak ang online na sexual na pang-aabuso sa mga kabataan, nangangahulugan na tinitingnan tayo ng ibang mga bansa na unethical pagdating sa paggamit ng internet. Balitang Balita. Ipina-contempt ng Senate Committee on Justice si Franz Ruiz, ang among babae ng kasambahay na si LV Vergara na minaltrato sa Mamburao Occidental, Mindoro. Ito ay matapos aprubahan ng komite ang mosyon ni Senador Estrada na ipakontempt na si Ruiz dahil sa patuloy nitong pagsisinungaling sa mga katanungan ng mga senador. Sa gitna ng investigasyon ay patuloy na nanindigan si Ginang Ruiz na ang mga sugat na tinamo ni Nanay LV ay mula sa umano sa pakikipag-away nito sa mga kasamahan sa trabaho na mariin namang itinatanggi ng mga dating kasama at direktang itinuturo ang babae test o lie detector test ang mag-asawang Ruiz, gayon din ang 3 testigo na sumusuporta sa testimonya sa testimony ni Nanay LV. Ang lalabas na resulta ng polygraph test ay magiging bahagi ng lalamanin ng kanilang committee report. Balitang Balita. Itinakda ng National Food Authority Council na siring pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang price cap para sa pagbili ng palay upang mapabuti ang kita ng mga magsasaka at tiyakin ang sapat na supply nito. Bumuo ang NFA Council ng presyo ng palay mula 19 pesos hanggang 23 pesos para sa dry at 16 pesos hanggang 19 pesos naman para sa wet palay. Ang orihinal na minungkahing 20 pesos at 25 pesos na presyo ng pagbili ay masyadong mataas at tataas ang presyo ng tingi ayon sa NFA. At para matiyak na hindi papasok sa merkado ang inangkat na bigas dahil dapat lamang itong magsilbing buffer, sinabi ng NFA na batay sa naunang pagtalakay nito
ang buffer ay para lamang sa may hirap. Nangako ito magsusupply ng may hirap sa mahirap na sambayanan at aalisin iyon sa demand side ng merkado para mas mababa ang pressure sa presyo sa pamilihan. Idiniin ang buffer ay hindi direktang napupunta sa merkado kundi sa may hirap. Kasabay nito, sinabi ng NFA na tinitingnan din ito ang pagbibigay ng physical rice stock sa halip na cash assistance. Sa bahagi nito, sinabi ng Department of Agriculture na susuportahan nito ang panukala ng NFA, ngunit nasa antas na 23 pesos ang 1 kilo. Dagdag pa ng ahensya sa 22 o 23, kontento na rito ang mga magsasaka dahil binabayaran sila ngayon ng 16 hanggang 19 pesos. Sinabi ng DA na ang 25 ay masyadong mataas. Balitang Balita. Inirekomenda ng NBI sa Department of Justice ang paghain ng reklamo laban sa ilang individual at ilang tiwaling government officials kaugnay sa umano'y hoarding at profiteering ng sibuyas. Ayon kay Justice Undersecretary Geronimo C., pinuno ng Investigation Task Group on Agri-Smuggling, ang posibleng complaint ay nagmula sa pribadong kooperatiba na nagbebenta ng sibuyas sa halagang mahigit 500 piso hanggang 700 piso kada kilo noong Desyembre ng 2022. Dagdag pa ni C na 3 bid ang isinumbite, subalit 2 lamang ay gawa-gawa umano. Aniya, batay sa kanilang pagsuri, nagkaroon ng sabwatan sa pagitan ng suppliers at government officials. Sinabi ng DOJ na ilalabas nito ang mga pangalan ng mga individual na sangkot kapag natapos na nitong suriin ang rekomendasyon. Noong nakaraang taon, nasa 500 piso hanggang 720 piso ang presyo kada kilo ng sibuyas sa ilang pamilihan. Balitang Balita. Tiniyak naman ng COMELEC na may bibigay agad ang honoraria ng mga guro na uupo sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre 30, kasunod ng pagpirma nito ng kasunduan sa Department of Education at Public Attorney's Office. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, sa isinagawang press conference noong Lunes, matatanggap ng mga guro ang kanilang honoraria 15 araw pagkatapos ng eleksyon. Ang naturang desisyon ay bilang tugon sa kahilingan ni Vice President Secretary Sara Duterte na bayaran kaagad ang mga gurong magsisilbi sa eleksyon. Balitang Balita. Fake news umano ang kumakalat sa social media post hinggil sa Pantawid Gutom program ng pamahalaan na nag-aalok ng 7,000 pesos monthly allowance sa mga benepisyaro nito ayon sa Department of Social Welfare and Development. Para sa kaalaman ng lahat, ang DSWD ay walang programa na tinatawag na Pantawid Gutom Program. Subalit ito ay naglunsad ng pinakabagong inisyatibo upang maiwasan ang kagutuman, ang Food Stamp Program ng ahensya. Sa ilalim ng programang ito, makatatanggap ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng 3,000 pesos na food credit sa kanilang mga tinatawag na Electronic Benefit Transfer Card na maaari lamang gamiting pambili ng masusustansyang pagkain. Payo pa ng DSWD, huwag basta-basta maniniwala sa mga contents na hindi nanggaling sa credible at reliable sources. Humina ang piso laban sa dolyar sa ikapat na sunod na trading day nitong Lunes bago ang policy setting meetings sa bansa sa United States ngayong linggo. Bumaba ang local currency ng 5.1 centavos sa 56.866 pesos. Balita. Aabot naman sa 35 insidente ng karahasan na hinihinalang may kaugnayan sa barangay at sanggunian kabataan elections ang naitala ayon sa PNP nitong araw ng Lunes.
Sa isang press conference, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Fajardo na 4 lamang sa nasabing bilang ng insidente ang naberipika na konektado sa darating na halalan. Ipinahayag ni Fajardo na sa 4 na naberipikang election-related incidents, 3 ang shooting incidents at 1 ang insidente ng alarm and scandal. Isa sa ilalim pa ang 12 insidente na sa verifikasyon kung may koneksyon ang mga ito sa eleksyon na kinabibilangan ng 7 shooting incidents, 2 physical injuries, 1 pananaga, 1 robbery at 1 alarm and scandal incident. Samantala, natuklasan walang kaugnayan sa eleksyon ang 19 na insidente na kinabibilangan ng 8 shooting incidents, 3 stabbing incidents, 2 robberies, 1 alarm and scandal, 1 gun ban violation, 1 child abuse, at 1 unjust vexation incident. Hanggang nitong linggo, sinabi ni Fajardo na 682 individual ang naaresto dahil sa gun ban violations at 422 armas ang nakumpiska. Matatandaang isinasailalim ng PNP ang 27 areas of election concerns na red category para sa Mga agriculture products. Balitang Balita. patay ang isang truck driver at sugatan ng 6 na iba pa sa banggaan ng Lunes sa Maharlika Highway sa San Pablo City, Laguna. Ayon sa ulat ng Region 4 DAS-A Police Calabarzon noong Martes, ang truck na minamaneho ni Oliver Rosales ay nabangga ng Toyota Fortuner na minamaneho ni Justin Bidea dakong alas 7:30 ng umaga sa isang bahagi ng highway sa barangay San Antonio. Parehong nagdamo ng mga pinsala ang mga drivers at kani-kanilang mga pasahero, subalit walang ipinahayag na dead on arrival. At nang dumating naman sa ospital si Rosales ay ipinahayag na dead on arrival. Nakakonfine sa ospital ang mga pasahero ng truck na sina Mark Anthony Villegas at Joel Contreras, Bidea, at mga pasahero nitong sina Royette Uy, Ramples Aguilar at Maria Pauline Reyes. Ayon sa investigasyon ng polisiya, inookupahan ng Toyota Fortuner ang tapat na lane na humantong sa banggaan. Nagsasagawa pa ng karagdagang investigasyon ang mga pulis. Balitang Balita. Lumagda ang lokal na pamahalaan ng General Luna sa isang kasunduan para sa pagpapatupad ng Forest Land Use Plan, FLUF o FLUP, kasama ang Department of Environment and Natural Resources. Sinabi ni Mayor Matt Erwin Florido na ang final draft ng FLUP ay inihanda ng Technical Working Group ng DENR for a Community Environment and Natural Resources Office at ng Local Environment Office. Nilagdaan ni Regional Director Nilo Tamoria ang MOA para sa DENR, Provincial Environment and Natural Resources Officer Julieta Narte, Community Environment and Natural Resources Officer Ramil Gutierrez at Mayor Florido. Ang paglagda ay sinaksihan ng Sangguniang Bayan, LGU Department Heads at 13 barangay chairpersons. Balitang Balita. Mula sa Tagawayan, Quezon, pinangunahan ni na Mayor Carlo Eliazar at Vice Mayor Danny Liwanag ang groundbreaking ng sanitary landfill facility sa Tagawayan, Quezon noong Lunes. Layo ng naturang proyekto na isaayos ang pangasiwa ng basura alinsunod sa RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 200. Layunin din ng pagtatayo ng pasilidad na magkaroon ng tamang sistema ng pagtapon ng basura na hindi lamang makatutulong sa pangangalaga ng kalikasan, kundi magbibigay din ng kaligtasan at kaginhawahan sa mga mamamayan. Pinasalamatan din ng alkalde ang iba pang ahensya na tumulong sa pagsasakatuparan ng proyekto. Balitang Balita. Napabilang si 2nd District Congressman David J.J. Suarez sa top district representative sa Pilipinas
ayon sa RP Mission and Development Foundation Incorporated o RPMD. Pumasok sa ikatlong pwesto si Suarez na may 92.16% job performance rating. Kaanay ng kongresista ang mga veteranong mambabatas gaya ni na dating Pangulong Gloria Macapagal ng Pampanga, Ralph Recto ng Batangas, Manix Dalipo ng Zamboanga at Joey Salceda ng Albay. Ang RPMD ay isang non-commissioned nationwide survey na isinagawa sa bawat distrito ng reyon na may kabuang 10,000 respondents. Balitang Balita. At ngayon sa ating editorial na hinango sa pahayagang Filipino Star ngayon, hindi lamang pambubuli ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea, kundi sinisira nila ang corals sa teritoryong sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos, malawakan ang ginagawang pag-harvest sa mga coral sa Saurol o Azul Reef. Bago ang pagkakatuklas sa malawakang pag-harvest ng coral, sinabi ni Carlos na namataan sa Azul Reef ang maraming Chinese militia vessels. Ang mga vessels ay ginagamit din sa malawakang pangingisda. Nagkakalipunpunan umano ang maraming militia vessels na halatang mayroong malalimang kinukuha sa pusod ng dagat. Hindi lamang corals ang nasa pusod ng dagat ng WPS, kundi pati na rin ang natural gas. Ito ang target ng China, kaya gagawin nilang lahat para hindi makapasok doon ang mga barko ng Pilipinas. Nararapat pigilan ang katakawan ng China sapagkat posibleng dumating ang araw, wala nang mauhuling isda sa karagatan dahil sa pagtampalasan sa kalikasan. Hindi lamang ang pagiging sanggano ang pinapakita ng China, kundi pati na rin ang pagiging salot sa kalikasan. Magtulong-tulong ang lahat para masawata ang sanggano at salot na ito. At yan ang kalipunan ng ating mga balitang balita mula sa DCDG 96.7 sa araw na ito ng Miyerkules, Setyembre 20, 2023. Ang inyong mga tagapagbalita, Romy Villanueva at Ben Del Mundo. Sumainyo ang kalipunan ng mga Balitang Balita. na tinipon ng news team ng DZDG 96.7. Veteran broadcasters take the helm, delivering the latest and the hottest news here and abroad. Magandang umaga, Pilipinas. Start your day well-informed and aware sa mga pangyayari sa komunidad, sa bansa. Mahigit na 41,000 individual posibleng ilikas sakaling ilagay sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Sa buong mundo. Naharap sa 37 criminal charges si dating US President Donald Trump. Retired Executive RTC Judge Romy Villanueva Kami po ang inyong tagapagbalita, Romy Villanueva. with former Professor Ben Del Mundo. Romy and Ben at your service. Mondays to Fridays, 7 a.m. to 8:30 a.m. Dito lang sa main source of news and public affairs on air. CZDG-FM 96.7. More news, more infotainment, more music, more fun. This is DZDG 96.7. Bilang isang nanay, kailangan malakas ang ating resistensya. Pakinggan si Ate Conching Asinas. Ako si Conchita Asinas ng Tagumpay Nawan Oriental Mindoro. Ako ay matagal nang nagamit ng produktong Marcafe Brown Rice Coffee. Bumuti po ang aking pakiramdam, gumanda ang aking ng katawan. Lagi ako ngayong malakas ang resistensya. Gumamit na rin po kayo ng produktong ito at napakaganda po nito. Maayos po ito sa ating kalusugan. Nakakapagpaano ng kolesterol, nakakapagpababa, nakakapagpaayos din ito ng yung mga nasakit sa ating katawan, nagaling, nawawala na. Mabibili na ang Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na grocery, supermarket, butika at drugstores dito sa ating lugar. DZDG 96.7 is in need of an FM radio technician with IT background.
Applicants, please bring your resume and visit us 10 a.m. to 3 p.m. Monday to Friday at DZDG 96.7 along Maharlika Highway, Barangay Kalumpang in Tayabas City. DZDG 96.7. Good morning. What a lovely Wednesday morning, Paring Ben. Yes, hump day, pare. Hump Day. Good morning. Araw po ng Miyerkules, Setyembre 20. Welcome sa ating Romy, Romy and Ben at your service. Okay, buenas sapagkat birthday ng aking panganay na anak. Ay, ang aking magandang inaanak. Ayan. Happy birthday, Joy. Happy birthday sa iyo. Oo. Nagmumula sa kanyang husband, si Attorney J. Salvacion. At sa kanyang mga abogadang anak. Kay Attorney Jed Villanueva Salvacion, Attorney Jana Babe Salvacion, at Joko Boy, si Joko. Tatlong anak niya pare. At siyempre sa kanyang mami, ang mahal niyang mami, si Juliet. Yung ating birthday song ison. Okay. At ang wish ko sa iyo, Joy, sa araw na ito, ay may you continue to love life and never stop dreaming. Yes. May beauty and happiness surround you. Okay. Not only on your special day, but always. Happy birthday. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Joy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Joy. Happy birthday to you. May today and all of your days be amazing, Joy. Okay. Ay, ilan taon na ba yung inaanak ko? Aba, year 1970 yan. 80. 60, 70. Oo, nasa so, DCWJ pa tayo noon nung hawakan ko yung batang yan. Yes, 1970. So, aba, Para sino mga kausong ko noon? Si Paring Benji, Parang ano? Benji, Ay, patay na si ikaw. Paring Benji. Oo. Apat kayo nun eh. Oo nga, oo. Eh, nahuli ako sa simbahan. Oo. Okay. At hindi lang si Joy, kundi pati si Maggie Halbuena ang may kaarawan sa araw na ito. Happy birthday, Marjorie. At sana'y dumating pang santambak, sangkatutak na kaarawan sa iyong buhay. Iyo. At sa lahat po ng mga nagbe-birthday sa araw na ito, maligayang kaarawan. Buwabati po ang Romy and Ben, Ben, at your service. Tayo'y may inaantabayan ng guest ngayon pare. No? Yes, si Director Joy Mateo ng Civil Service Commission. Sapagkat sa ngayon po ay Civil Service Month. At tuwing manaon kanilang pinagdiriwang. Tuwing Setyembre Tuwing September. ay buwan ng serbisyo sibil. Okay. At Hindi Guardia Sibil, ha? Serbisyo sibil. meron bang mga nakahilerang May mga activities sila? para sa buwang ito. At mamaya yan ang tatalakayin natin pag dumating na yung ating guest. Ay, pinasusundo ko na para sa Land Cruiser. Aba, special din. Oo. Pare, ang lakas ng fighting spirit ng ating Pangulo. So anong birada niya para? Oo, ay posible pa raw yung 20 pesos na kada kilong bigas. Posible pa rin. Yes, oo. Dahil? Kaya pa rin matikman daw ng mga Pilipino. Oh, Ang kanyang campaign promise noong 2022 election. okay.
20 pesos kada kilo Sa ng anong bigas. kapamaraanan mo? Well, may chance lagi yan, sabi daw niya. At kung maayos natin ang production natin, ang produksyon, Okay. at hindi na tayo masyadong babagyuhin, Oh, yes. at yung mga tulong na binibigay natin sa mga farmer ay magamit na nila, ay posible. Okay. Ay kaya lang, hindi natin kontrolado ang panahon. Yun. Kaya anong pinakamahalaga? Makiusap tayo. Oo, sa manalangin may likha tayo. Manalangin. Na tayo'y ilayo Yan. sa mga mapaminsalang bagyo Correct. at mga sama ng panahon. Aba, nung unang mga panahon pa. Oh. Ay, bakit nagkaroon ng, pag sila'y humihingi, Yes. ng, yung ang tawag dyan, yung corporate, yung maramihang pagdarasal, nagkakaisang damdamin at sincere, tapat sa kanilang puso, ay sadyang pinagkakaloob ba? Yung tapat Na. na panalangin ay dinidinig ng Diyos, pare. Yan. Ay, sa ngayon, Kaya sabi ni Bongbong, may chance pa. may chance. Lagi na. Pagkat hindi naman tayo nihiwalayan ng ating Panginoon. Nandyan lang siya. Tawagin mo lang siya. Tawagin nyo lang. Ito pare, sa kabila ng pagsasabi ni Agriculture Undersecretary for Policy Planning and Regulations, Mercedita Zambilla, na mahirap mangyari sa susunod na taon ang 20 pesos kada kilong bigas. Di kinontra naman niya yung pahayag ni... Kaya paliwanag Kagalalang naman Bongbong. ni Bongbong, maraming salik. Ano ba pa rin salik? Salik. Ano yan, factors? Yes, perhaps. Maraming salik ang naglalaro sa labas ng Pilipinas na siyang direkta nakakaapekto sa presyo ng mga bilihin sa bansa. Dahilan para kailanganing mag-adjust ang gobyerno at merkado. Madali naman daw na magsagawa ng mga karagdagang aksyon oras na mag-normalize ang lahat. Yes. Ngunit, kapag talagang nagawa natin ang cost of production, ibinaba natin ang presyo ng bigas, Yes. bababa rin ng lahat. Basta't mas mataas ang ani, kahit na pwede nating ipagpantay ang presyo. Yan. So, pagka naging mas normal na ang sitwasyon, sabi niya, malaki ang pag-asang talagang ibababa natin ang presyo ng bigas. Ayaw sibuyas naman ang biglang tumaas. Paano ka? Yun, Yung balita natin kanina. Ay may kakasuhan daw pare. Sabi. Lagi naman ganyan ang balita. Laging ganyan ang sinasabi nila. Lagi bang paasa, Wala namang nakukulong, walang napaparusahan. Wala pa nga. Paano ba naman pare? Kadikit ng mga nasa itaas, yung mga smuggler na yan. Paano ka? Ay, hindi naman lalakas ang loob ng mga yan kung walang walang go signal di ba? Kaso yung sibuyas nga, pare. Nakakapaluha yan. Nakakapayak. Nitong nagdaang taon, noong Disyembre, umarangkada ng, magkano yun? 700 per kilo. Sa ngayon, may pag-asa ba na mapigilan ang pagtaas na yan? May pag-asa naman kung talagang sincero ang mga opisyales ng gobyerno na parusahan yung mga smugglers at mga hoarders ng bigas at ng iba pang imported products. Para may nadiskubre silang 400 milyong halaga na mga hinihinalang bigas na smuggled at mga imported products. Ang nakadiskubre pa rin mga taga Bureau of Customs. Silang pangunahin. Pangunahin silang nakadiscover niyan Natagpuan sa mga bodega ang 90.2 million na 36,086 sako ng imported na bigas mula sa Vietnam, Thailand at Myanmar. At paparusahan daw pare. Sana naman. Sana totoo yung mga sinasabi nyo para naman maniwala ang mga Pilipino. Eto na nga Biro mo itong ang customs pare. Ay yun, nakahuli sila ng 400 million
Aba, 400 million pare. Worth na smuggled rice mula sa 3 Tondo warehouses. Yes, oo. O yan na. Yun na, oo. O, pandi pa na ihabla. Abay, ano, ihabla ra, sabi ng NFA, di ba? Abay, sabi nito, isang inspeksyon. Okay, sino? Si Olan? Okay, pagbigyan natin dan tong si Olan, kung anong kanyang report sa ngayon. Olan, please come in. Okay. Ano? Nawala. Oh, nawala ka, Olan. Asa na? Ayun. Nakatas ba, pare? Ayan. Ayun. Hello. Sabi ko sa'yo eh. Okay, Okay. go. Okay, maraming salamat po. Sige. Dalawang magsasaka na kuryente ang pareho, isang patay, isang buhay. Oh. Habang nagsasagawa ng kanilang sakahin ng dalawang magsasaka, aksidenteng napadait ang isa-isang live wire ng isang 45 anyos na magsasaka. At isa namay ay nadamay na tangkay nitong tulungan ng kasamaan sa Barangay Manggahan, Barangay Patabog, Mulanay, Quezon, kamakailan ng hapon. Dead on arrival, ang isang magsasaka na nakilala na si Edwin Maso Pereira, 45 anyos, may asawa. Samantala, nagpapagaling naman ang isang biktima na nagtangkang tulungan ang kasama nito, ngunit nadamay din sa pagkakakuryente na kinilala na si Angelo Maso Gacula, binata at residente, kapwa sila naninirahan sa Barangay Manggahan, Barangay Patapog, Mulanay, Quezon. Batay sa report, habang ang dalawang magsasaka ay nag-ayos ng kanilang taniman ng kanyang palay, ang biktimang si Edwin ay may daladala o may hawak-hawak na steel flow na hindi inaasahang napaday ito sa isang live wire at kagad itong nangingisay habang ito'y nakukuryente. Tinangka umanong tulungan ng kasama nitong si Angelo, subalit nadamay din itong nakuryente. Kagad naman tinulungan ng ibang magsasaka upang dalhin sa pagamutan ng dalawang biktima sa Dr. J. Reynoso Clinic. Subalit kagad namang idiniklarang dead on arrival itong si Edwin at samantala ligtas naman si Angelo. Sa iba pang balita, hindi rin inaasahan, dead on the spot ang isang 24 anyos matapos itong bumangga sa isang punong akasya. Habang ito ay sakay-sakay sa motorsiklo sa Purok 1, Barangay San Antonio, Dolores, Quezon, kamakailan ng gabi. Ang biktima ay kinilala na si Ronelo Atienzo E. Salvador, 24 anyos, binata at isang construction worker, residente ng Barangay Antonio, Dolores, Quezon. Ayon sa impormasyon ng Dolores Municipal Police Station, dakong alas 9:30 ng gabi habang minamalinto ang kanyang motorsiklo, nang biglang hindi nito nagawang manibilahin ng kanyang motorsiklo dahil bigla itong nawala ng kontrol at diretsong bumangga sa punong akasya na siyang naging sa dagliang kamatayan nito. Mula sa labas ng Impilan, Olan Mapa reporting para sa Balitang Balita. Okay, Olan. Maraming salamat. Si Olan parang hinahabol ng aso lagi. Huwag ka masyadong magmadali. Okay. Alas 7:42 pa. Pare, sabi ni, tatandaan mo yung sabi ni ex-ombudsman na Conchita Carpio Morales. Ay, matapang yan pare. Oh, siya galit sa mga korap. Ay, oo. Sabi nga ni Pinoy, kung walang korap, walang mahirap. Oh, yun ang kanyang battle cry. At sabi ni Morales, sabi no. corruption is treason. Treason. Yan. Sabi niya, a nation can survive its fools Yes. and even the ambitious, Yes. but it cannot survive treason from within. From within, ibig sabihin, yung mga nasa loob ng gobyerno. Oo nga nandyan sa loob eh. Nariyan lang mga ka-vibes nila at mga ka-close nila. Yeah. Mga katsikahan, mga ka-marites, maritesan. Yeah. Mabuti naman itong ginawa ni Bongbong. Na yung kanilang nahuling mga smuggled rice, ipinamagay para sa mga mahihirap.
Ayun ang okay. Pinakamabisang panlaban daw sa smuggling, ang desisyon ni President Marcos Jr. na ipamigay ang smuggled at hoarded rice sa may hirap na pamilya. Tama. Ayon sa isang mambabatas. Tama. Ay sabi ni Representative Salvador Pleito, Oh. na ang desisyon ng Pangulo ay mangangahulugan na ang mga nakumpiskang smuggled rice ay hindi na maisasalba ng suhol. Yan, dapat. Tama yun. At ito'y ginawa ng Pangulo sa Zamboanga, Sibugay, kung saan ang mga nasabat na bigas ay ipinamahagi sa mga residente at local government units sa lalawigan. Ay sana all. Sana all. Pati rito sa ating lalawigan ng Quezon. Correct. Oh. By giving them to the people, it has been placed beyond the reach of those who have illegally brought them in, sabi ni Plato. At yun daw aksyon ng Pangulo ay nagpapadala ng malakas na signal na there should be no revolving door for smuggled rice in the government. Yan. At walang humpay para pagkilos ng gobyerno naman. In fairness. Kaya ito yung sabi nito si Customs Commissioner Bien Rubio. Bien ito, akala ko pangalan mo eh. Na sa total amount nitong na natagpuan doon sa mga warehouse sa Tondo ay nagkakahalaga ng ito yung mga imported rice from Vietnam, Thailand and Myanmar na nagkakakantidad ng 400 million pesos. Kaya sabi, while our government and mga kababayan scramble to make rice cheaper and more accessible, these businessmen are possibly smuggling and hoarding them. Hinohoard kasi. Grabe naman. Meron pa bukod sa mga sa bigas. Ay itong mga cosmetics ay nandun din nahuli rin sa warehouse sa Tondo. Mga beauty products. Yan, mga pharmaceutical products, mga sapatos, apparels, machines, household wares, marami pang iba. At the highest level, meron daw discussion, tinatawag nilang at the highest level sa palasyo. Ay isa ngayon daw patuloy na nagkakaroon ng at the highest level na discussion sa palasyo dito sa proposed temporary reduction ng import tariffs on milled rice. Ito yung binabalak nitong si Nojok. Biro mo pagkat merong mong kiklaim pare na ito raw gawa nitong si Nojok. Joke, no? Pero hindi naman, wari ko naman. Maraming ang nagsasabing dapat daw mag-resign si Benjamin Joke, no? Oo nga. Yan ang kondito May pinapalabas na ganon. Pagkat sabi, farmers and agribusiness groups are calling for the removal of key economic managers from the cabinet. Yun, sinong pinatutungkol doon? Alas 7:47, ang oras natin sa Romy And Ben, at your service. Pare, Okay, pumalo na naman. Nang Hindi yung Texas na manok, pumalo na naman pataas ang ang presyo ng mga bilihin. Bagay na idinidikit ngayon sa ng PSA, ng ating Philippine Statistics Office, sa pagsirit ng presyo ng heavily weighted food at non-alcoholic beverages. ayun. At nang yayari ito habang napupuna ang pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado, bagay na ipinangako ng Pangulo na magiging 20 kada kilo. 20. Para yung headline inflation or overall inflation ng Pilipinas ay tumaas sa 5.3% sa buwan ng Agosto. Itong taong ito. Mula sa 4.7 noong July. Sipin mo. From 4.7 naging 5.3. At yun ay naghatid sa ating national average inflation from January to August
2023 to 6.6%. Nako. And in August 2022, inflation rate was higher at 6.3%. 6.3. Ay wala tayong magagawa na mahal ang presyo ng mga bilhin kung anong presyo ng gasolina. Diyan nagsisimula sa presyo ng fuel. Iyon na nga eh. Ay wala naman tayong control dyan dahil yun ay base sa world market price. Mamukat-mukat mo yan sa bukas, sa Webes, Biyernes, meron namang binabalak na pagtaas. Pare, yung pinakamataas ng Agosto, 8.2%. Yan. At yung pagkain, pare, yan ang malaking may percentage points Iyon. sa overall inflation. No? Ang mga sumusunod ang may pinakamalaking ambag sa food inflation sa naturang buwan. Cereals at cereal products gaya ng bigas, mais, harina, tinapay, at iba pa. Produktong panaderia. Yan. Bakery product. 35% share. Yun namang gulay, tubers, saba at iba pa, 30.6% share. Ayun. Ang isda at iba pa at lamang dagat, 13.4% share. Okay. Yan. At sana naman ay bumaba ang inflation. No? Yan. Tayo nananalangin na makakabangon pa ang ekonomiya ng Pilipinas. Oh. Para gabi-gabi pinapanalangin ko na makarecover ang ating economy. Tama. Para naman maibsan ng sobrang kahirapan na dinadanas ng mga nasa laylayan. Yan. Kahit tayo pare, Oh. nakakaramdam nun. Malaki. Ay malaki. pagsasalin lang natin ng gas eh. Yun. Yung 1,000 piso natin ilang biyahe lang wala na. Tama. Ubus na. Ay matatraffic ka pa. Naku, pagdating sa may Isabang Elementary School. Paano? Ang daming estudyante riyan, daming bata na traffic. Ang nakakapagtaka pare, Yan. bago sumapit itong rotonda, yung may Okay. mataas na monumento kanino bang monumento yan? Yung marker ng Lucena City. Yun yung... Sa tapat ng isang school dyan, Oo. araw-araw, tuwing umaga at tuwing hapon, may nakaharang na 2 bakal sa magkabilang tabi ng kalsada. Pero kahit isang estudyante, wala akong nakita. Oo nga. Oo, napunak ko. Wala akong nakikita. Napunak ko. O bakit nakaharang pa yan? Nakaka-istorbo yan sa traffic. Naroon sa nasa... Parang yung Bambino, ano? Oo. Pero parang walang estudyante pumapasok doon. Kalimitan dyan yung mga inihahatid ng mga kanyang mga magulang. Pero kahit minsan pare wala akong nakitang estudyanteng tumatawid doon. Oo nga, walang nandiyan pa. Baka hindi na nagkaklase doon. Hindi ko. Ay dapat siguro tingnan niya ng ating mga traffic Hindi enforcement. natin alam. Kung talaga wala ng mga estudyante na gumagamit noon, tanggalin niyo na yung barrier na yon. Para naman maalwan-alwan ang pagtakbo ng mga motorista dyan sa ating Maharlika Highway. Alas 7:51 or 9 minutes before 8 o'clock in the morning. Ay, yung panonood ni Bongbong Marcos ng Grand Prix pare. Sino raw nanalo? Natuwa. Wala. Sabi, we watched the Ferrari clinch sa F1 Grand Prix. Ay, nasiyahan itong ating Pangulong Marcos. Sabi, kasama niya, siyempre kasama yung first lady yan. Pare. Siyempre. Ako, hindi makakapunta ron si Bongbong na hindi kasama si Lisa. Nakipag-dinner sila sa Prime Minister Lee Hsien Loong at kay Deputy Prime Minister Lawrence Wong noong linggo. Ngayon. Kung daw, magkakaroon at asahan daw ang enhanced collaboration nitong bansang Singapore at ng Pilipinas. Alam mo naman ng Singapore pare, napakaliit na ang land area niyan. Pero maunlad. Pero yung trading center pare. At yung paggawaan ng mga barko. Kita mo na yan. Napakalinis na bansa. Ang linis. Kahit tapos ng sigarilyo, wala akong makikita. Wala. At pag nahuli ka nagtapon ng sigarilyo, kulong ka. Sigurado ka. Hindi ka pwedeng lumura.
Yeah. Kung ikaw ay umubo at may luluburin mo. Abay. Pare, sa Amerika daw, Oh, ay maraming mga cowboy at cowgirl. Amerika. Yung COW, yung cow, Cow. yung baka. Sa England naman daw ay merong mad cow. Aha. Yan. Mud cow. Sa China, merong Macau. Oo, Macau. Oh, Macau. At sa Russia, Ay. mayroong Moscow. Moscow. Moscow eh. Oh. Moscow. Moscow. Sa Poland naman, Oh. Krakow. Krakow. Oo. Krakow. At sa Pilipinas, Ay. mayroong Magnanakaw. Ay, nako. Pati sa gobyerno, marami. Sabi ko sa'yo. Diyan nagkakaroon ng maraming klase ng kao pala. Kita mo. Tsak na napatawa mo na naman si Joseph habang nagmamaneho. At si Patrick Casareo dyan sa Better Living. What's on your table, pare? Eto, katakot-takot na itong aking nire-review na rito eh. At saka, tapos na pare yung aming yung proyekto namin dyan sa Better Living. Yung kalsada. Yung kalsada namin. masarap. Maraming salamat. Pero meron pang may konti pa akong nakita may bitak-bitak pa. Subalit, game pa man, ay maraming salamat sa pagkakaloob sa Better Living Subdivision ng repair na mula sa Barangay Fund. At siyempre sa pamamagitan ng ating Vice Mayor London Alcala at kay Mayor Mark Alcala ay maraming salamat. Ang aming hinaing na lamang at aming inaasahan ay yung open space na ipinangako sa homeowners na ipagkaloob naman sa amin. Yan ang aming daing at dalangin na sana naman ay magkaroon ng katuparan dahil ipinangako naman Sana na may sa pangakong yan umaasa po ang mga naninirahan sa Better Living Subdivision dito sa Isabang. At advance sa pasasalamat kung magkakaroon ng katuparan bago man lamang mag-Desyembre, pare. Okay, pare, nakikinig pala sa atin si Nani Capistrano. Aba, sa kanya, New Jersey, pare. Good morning, Nani. Ganun? Aba. At may mga nuggets siya, mga food for thoughts. Ay, marami ang alam si Sabi Nani ko, Capistrano. isi-share ko dito sa ating program. Yes. Ang isa pare, ang sabi, the foolish man seeks happiness in the distance. Okay. The wise grows it under his feet. Maganda. Aba. Para yung mga listeners natin, wala bang mga comments dyan? Ito nga pa, bakit ba hindi tayo nakakapunta rin mula kay Ling Salceda, niya. Happy birthday po kay pabati po naman kay Franz Joyce Villanueva Salvacion. Ayun, si Joy. At siyempre sa kanyang mami, happy birthday, my firstborn Franz Joyce. Okay. At mula sa kanyang auntie Nini, happy birthday. Good morning, Ben, Romy. Happy birthday, Franz Joyce. At mula kay binabati ni Paring Bamba. Yun, si Paring Bamba nga pala. Isa rin sa mga ninong niyan. Bamba Mirandilla? Mirandilla. Sa Hong Kong. Nasa Hong Kong. Bamba Mirandilla ng Hong Kong. At yun din si Paring Ramon Nas. Ito yung sumakabilang buhay na ito, si Ramon Nas. At yun din naman bumabati sa atin si Fernando Tiosan. Marie Sarilla, good morning po. At mula sa lungsod ng Naga, si Mommy Joseph Villanueva, kay Mas at kay Mides. Sa Daraga, Albay, Legazpi, si Assistant Regional State Prosecutor Janet Uy. Okay. Diyan, marami mababatiin. Marami pala ngayon paring mahilig kumain ng langka. Taglangga ba ngayon? All season yun pare, langka. Okay. Pero yung rambutan, katakot-takot na rambutan daw ngayon
Murang-mura lang daw. Pero bago natin ituloy yung tungkol sa langka, babatiin natin si Jimmy Espinosa. Oh. Ay, Aba pare, nagkatagpo kami kahapon doon sa Pande Manila. oo. Abay, binigyan ako ng tarjeta pare. Na? At ipakita ko lang daw ito rin sa kalang restaurant at libre ang ating tanghalian. Oh, grabe ka naman. Jimmy Espinosa, good morning. Ina- Siya po ang owner manager ng JM Chuki Japanese Restaurant. Diyan yan sa Pleasantville, pare. Oh, sa IAM. Oo. At JM Catering Services. Patuloy pala, Oh, no? tuloy-tuloy si Jimmy. Ba, Jimmy. Good morning. Pare, Wednesday. Aba, kita mo yan. Tingnan mo nga. At baka fake ang pagkasulat, ha? Pwede tayo yung Ay, walang siya halian nga. dyan mamaya. May perman ni Jimmy. Oo. At si Alain Dator, binabati rin natin. Alain Dato. Oo. Ano, Tagalokban? Taga Ilayang Iyam, Okay. HL Subdivision, Lucena. Ayos. Ay, siya pala may-ari ng Ara Glass and Aluminum. Oh, kita. Yan. Ay, siya gumagawa ng mga glass door at lahat ng glass window. Abay, siya raw pare, nakikinig dun sa isang radio station. Ngayon ay shift na sa ating 96.7. Salamat po. Tututok na tuwing umaga. Maraming salamat po. Yeah. At bilang tanda ng aming pasasalamat sa inyo at kung inyo pong mamarapatin, kayo po ay bibigyan namin ng sticker Yeah. na inyo pong ilalagay sa inyong sasakyan kung mamarapatin nyo po na kayo maging partner namin. At yun din po naman, pagkakalooban namin kayo ng t-shirt. Yan. Ay, maganda pa rin yung t-shirt. Oh, matutuwa si Alain Dator at saka si Jimmy Espinosa. Yan po ay sa araw ng Sabado, sa September 23, 9 o'clock in the morning, dito po sa harap ng Coffee Press. Ito pong kapihan din ang pangalan ay Coffee Press. Yan po ay habang kayo nagkakape, kayo nakikinig sa DZDG 96.7 FM. At muli pong babalik ang Romy and Ben At your service. Broadcasting from the DCG compound, Maharlika Highway in Tayaba City. The newest, the hottest FM station. This is DZDG 96.7. Veteran broadcasters take the helm, delivering the latest and the hottest news here and abroad. Magandang umaga, Pilipinas. Start your day well-informed and aware sa mga pangyayari sa komunidad, sa bansa. Mahigit na 41,000 individual posibleng ilikas sakaling ilagay sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Sa buong mundo. Naharap sa 37 criminal charges si dating US President Donald Trump. Retired Executive RTC Judge Romy Villanueva Kami po ang inyong tagapagbalita, Romy Villanueva. with former Professor Ben Del Mundo. Romy and Ben at your service. Mondays to Fridays, 7 a.m. to 8:30 a.m. Dito lang sa main source of news and public affairs on air. DZDG FM 96.7. More news, more infotainment, more music, more fun. This is DZDG 96.7. It's hot. It's wild. Ito ang DZDG 96.7 Sticker Day. Ihanda ang inyong kotse, truck, SUV, tricycle, jeepney. Blast! Your radios sa tugtog ng DZDG 96.7. Fiesta sa mga mata, ang mga nagagandahan at mga sexing ladies in shorts at naka-DZDG 96.7 t-shirts. Ang DZDG 96.7 ladies mismo ang magkakabit ng stickers sa inyong sasakyan. Ang DZDG 96.7 Sticker Day. Quezon will rock. Ako po si Mayor Lovely Reynoso Ponchoso, bumabati ng congratulations sa DCDG, ang bago nating radio station dito sa lungsod ng Tayabas. Congratulations po. At home, at work, on the road, anywhere, and everywhere. DZDG 96.7. Tamo na lang.
Alright, patuloy po ang Romy And Ben, at your service. service. At habang inihanda natin ang mga material sa dumating na yung ating panahon si Director Joy Mateo. Itutuloy ko pa rin yung langka. Yes. Alam ko mahilig ka sa langka eh. At ang buhay si daw, Mrs. Mare, talagang paborito yan. Oh, ang buhay daw ngayon ay parang langka. parang lang ka. Langkain. Langka Hirap ang buhay. in. Okay. Langka pera-pera. Langka. Pera. Langka akbay. Langka. Yeah. Tama. Langka usap. Langka. Usa. Langka yakap. Langka. Langka ibigan. Langka. At Ibigan. higit sa lahat ang malungkot. Ay. Langka jowa. Langka jowa. Alright. Okay. Ay, sana ho hindi langka ang inyong buhay. Narito na po ang ating panauhin si Director Joy Matayo ng Komisyon ng Serbisyo Sibil o Civil Service Commission. Yes. Alam naman natin pare na ngayon ay nagdiriwang ang CSC ng 123rd anniversary ng Philippine Service Commission. Yes. At ito isang ayon sa Presidential Proclamation number 1050 na dinedeklara ang buwan ng Setyembre na buwan ng serbisyo sibil. Good morning sa ating panauhin, Director Joy Mateo. Good morning din po, Judge Romy and Professor Ben, at sa mga nanonood at nakikinig po sa inyong malaganap na programa. Alam niyo, pagkamaga nakikinig po ako sa inyong programa na iyan because very informative and devoid of any, mga political leanings and everything. Bigyan ng jacket yan. Opo, and tama ho kayo. 123rd Philippine Civil Service Anniversary po this month. Okay, kung mamarapatin niyo po, nagsimula po ang civil service noong pong taong September 19, 1900 when our American colonizers passed an ordinance, Public Order Number 5, creating the Philippine Civil Service. And ano po yan? Unang-una po, 3 lang po ang empleyado po natin. Isang isang bureau chief, isang examiner, at saka isang staff. And from 3 employees po, naging po yan, lumaki na ho. Kaya ngayon po 1.9 million tayo. 1.9 million. Na 1.9 million na public servants. Hindi po kasama dyan ang mga job order and contract of service. Okay. Opo. Napakaganda nitong tema ng ito bang tema sa ngayon? Gawing lingkod ba yan? Ang bawat kawani. Ang bawat kawani. Well, yan po ang aming overarching vision. Okay. Now, how can we make our public servants servant heroes? Yes. Magagawa po yan via sustained campaign na dapat papasok lang sa gobyerno those who pass the test via merit and fitness. What is merit and fitness? Ito po, dapat walang padrino, dapat pagpasok mo, passer ka ng civil service professional or sub-professional exam or the PRC, Professional Regulation Board Licensure Exam. Ngayon, pagka ang ating applicant passer nito, then malaki yung chance that he or she will succeed because he passed the test of merit and fitness. Okay. Ako po, nung dumating po ako noong 1984 sa Civil Service Commission, incidentally, 39 years na po ako sa government. Ang tangay ko pong qualification nun is Civil Service Sub-Professional Passer. Yes. Bakit po sub-professional ang aking eligibility? Because nasa third year college pa ako. And during those time, you can only take the civil service if you have finished at least 72 units of collegiate education. Pareho kami ni Direk. Ako yung nasa koleyo, pumasa na ako sa Sampo. Opo. Ganun din ako. Opo, lalo pa po ang ating judge, si Judge Romy. Sila nga may special eligibility pa yan by virtue of passing the board. Yes. Passing the bar. Yeah. So, equivalent din po yan of having passed the civil service second grade eligibility. Direk,
Ang opisina nyo ay along the Lahican Road, Opo. katabi ng... Katabi po, sandwich po kami between the Lucena City District Jail and the Bureau of Fire. Ayun. Nasa gitna po kami. So, ano hong nasasakop ng inyong opisina? Buong probinsya po ng Quezon. So, kung buong probinsya po ng Quezon, we have 41 LGUs and 1 provincial government. Plus, I have numerous national government agencies at yung pong mga government-owned and controlled corporation ng mga water districts. So, in all, I am servicing 67 government agencies po. Di ba nabanggit nyo sa akin no, na pati Marinduque pala, sakop nyo? Yeah, concurrent po ako sa Marinduque for the last 4 years. Ang lawak pa rin. Ang Marinduque naman po is 6 LGUs only. So all in all, I am servicing 9 government agencies in Marinduque. Kung nakakarating po itong programa natin sa Marinduque, malakas yung signal namin hi dyan. po kay Governor Presby. Velasco at sa butihing mayor ng Boac, si Mayor Army Carion. Ano po ang mandato, vision at pangunahing layunin Okay. ng pagkakatatag ng Civil Opo. Service Commission? Unang-una po, ang aming mandato is to ensure that only those who passed the civil service exam must be employed in the government. That's why yung pong 1.9 million, those are civil servants who passed the test of merit and fitness. Now, ang aming primary mandate is conduct examination at least twice a year. One in March and the other one in August. Okay. And then the result of this examination po will be released by 90 days after the exam. 90 days. Because ISO ho kami. ISO compliant po ISO. ang civil service. ISO. Before ho, during my time in 81, when I took the sub-professional level, it took the commission 9 months Correct. before the results are released. Tama. But now, it's only 90 90 days. days. Oho. Kailan po yung pinakahuling Last examination? August po. And exam last August po, the result will be released 90 days after or sometime in November. At And- yun ay ginanap sa Baguio City. No, 16 regional office po. Yes. Dito po sa Lucena, ginawa po namin yan sa 5 eskwelahan po sa Lucena, yung Gulang-Gulang National, Dalahican National, Lucena National, Cota National, and I forgot the other one. Quezon High. Tapos testing center din po natin ng Lukban. Yun. Ginawa po sa paaralang sekundarya ng Lukban. For March 2024 civil service exam, may request po sa akin si Governor Helen Tan na ibalik namin ang Lopez Testing Center. So by March 2024 po, ang testing center natin will be Lucena and Lopez. Sa Lopez naman po, ang nagbibigay po tayo ng exam sa Lopez Comprehensive National High School. So bukod po sa examination, another mandate po namin is conduct po ng mga training programs. Okay. Sa buong buwan ng Setyembre, may mga naka-line up po kayo mga activities. Meron po. At nagsimula ito nung unang araw ng Setyembre. Opo. Ngayon, September 20 hanggang sa tatakbuhin pang ilang araw ng September, ano-ano pa ang mga activities na lalahukan ng mga civil servants? Opo, sa pamumuno po ng amin dynamic na leader, si Attorney Carlo Alexi B. Nograles, siya po ang chairperson ng Civil Service, the Commission lined up many important events. Unang-una po is the online Zumba. Nagkaroon po ng online Zumba. Maganda. Oo. Ang civil service wherein our agencies are hooked on the screen. Ayan po, pinapakita po natin. So lahat po ng agencies natin in government throughout the Philippines nag-join po sa Zumba. After that, meron po naka-line up tayo na awards rights for outstanding government workers. Ano po itong awards rights for outstanding government workers? Ito po yung binibigay po nating honor sa mga katangi-tanging kawani ng gobyerno. Normally September po ang awards rights, kaya lang po ang Malacanang hindi pa po nagko-confirm kung kailan po ang awarding rights natin. But we are hoping na sana maisingit ngayong September. Now, what are these awards right? We are giving out 3 awards, Presidential Lingkod Bayan or
as the name itself, ito pong award na ito binibigay in honor of whoever is the sitting president. And gaganapin po yan sa Malacanang Palace. Ngayon po ito pong award na Presidential Lingkod Bayan, binibigay po ito para po sa outstanding public servants who excelled in the respective field of endeavor. Sumunod po, meron po tayong Dangal ng Bayan Award or RA 6713 Award. Ito pong Dangal ng Bayan Award, binibigay naman po ito sa Kawani na nag-exhibit po ng 8 norms of conduct and ethical standards for public officials and When you employees. say sa mga officials and employees, Opo. Ngayon, kung tatanungin niyo po, sino po ang mga nanalo sa Dangal ng Bayan? Unang-una po, si former DILG Secretary, si Jesse Robredo. Oho, siya ang kauna-unahan. You know why nanalo po si Jesse Robredo? Kasi siya po ang father ng ARTA. Yung pong Citizens Charter. anti-red tape Opo, authority. so long before nagka-ARTA law, si Secretary Jesse, naka-plus na ho yan sa Naga city government kung ano yung serbisyo, gaano katagal, sino ang in charge, magkano babayaran. Yung charter. So in essence, yung Citizens Charter, yung po ang naging forerunner ng ating anti-red tape. Sino pa ang isa pang sikat na naging award din natin sa Dangal ng Bayan? Si ang pangalan nito, Attorney Persida Rueda Acosta. Ng Ang PAO. ating PAO. PAO yan. Nanalo rin po siya. Bakit? Because of their selfish advocacy. Kasi alam niyo naman ng PAO, yung mga pauper litigants, walang pambayad sa mga abogado, doon po sila dumudulog. So yung pong dalawa na yan ang pinaka-outstanding nating nanalo. And the third award is yung pong CSC or Pag-asa Award. Ito naman po, binibigay din for outstanding public service, pero yung pong accomplishment niya may not be replicated national or nationwide. Doon lang sa lokal ng ahensya niya. So yun po. And then, after po nitong awards rights for outstanding public officials and employee. Pero bago Yes. tayo dumango dyan, itatanong ko lang kung dito ba sa Quezon meron na tayong Yes. mga awardees? Opo, dito po sa Tayabas, LGU Tayabas, si Maide Hader. Ang ating civil registrar, nanalo na po yan, national award. Congrats, Oho, Sader. nanalo po si Maide, I think, prior to the pandemic, about 5 years ago. Meron din po tayong nanalo, teacher po siya dati, si Corazon Rubio ng Lucena DepEd. Ngayon po, principal na si Ma'am Rubio. Very Oho. good. So marami po tayong mga outstanding public service exemplar So in this is Quezon. an annual search for outstanding Yes. government workers. Opo. The search commenced normally in December. Meron po kaming announcement via memorandum circular, and then after that, maybe the agency, the head of agency, the HR, or any individual, yung any na taong publiko, whether in the government or private, may nominate an outstanding prospective awardee. And then magko-comply lang ho sila with the requirements, and this can be found sa website ng CSE at csc.gov.ph. So abangan nyo po, this December, lalabas na po ang search natin Yun. for the 2024 Outstanding Public Official and Employee. So week 2 ng Civil Service Month, meron po tayong linggo ng paglilinang ng yamang tao. So ito po yung magkakaroon po tayo ng mga Prime HRM Awards. Now, what is Prime HRM Awards? Ito po, binibigay po natin ito sa isang ahensya po na nagmanifest ng kagalingan po sa pag-govern sa ating bayan. Okay? So, ito pong awards po na ito, kung magtatanong ho kayo, kung meron na ba tayong awardee ho dito sa Quezon, yung pong tatlong DepEd natin, DepEd Quezon, DepEd Lucena, and DepEd Tayabas, they are Prime Bronze Awardee. Bukod po sa kanila, ang Tagkawayan LGU at ang Sampaloc LGU
ano na rin ho, bronze awardee na rin. Ang humahabol po ngayon, ang Mauban. LGU Mauban. Okay. Okay, so ano po ang PRIME? Ang ibig sabihin po nito, Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management. Okay. So ito po yung kagalingan po ng ahensya na implement ang mga makabuluhang mga programa para sa taong bayan. Yun. Okay? And then week 3, meron po tayong Linggo ng Malasakit. Ito po yung Government Online Career Fair. Ongoing na po ang online career fair, September 18 to 22. Ngayon may sumali ba dito? Ang alam kong sumali rito is LGU Tagkawayan and LGU Mauban. Okay? So this is in partnership with jobstreet.com. So as the term connotes, online, so you have to access the website of the Civil Service Commission. And then meron din po tayong bloodletting activity. Ito naman po gagawin po today on Friday sa Imus Cavite naman po. So lahat po ng mga gobyerno, taong gobyerno, pwede hong mag-donate. Okay? And then nagkaroon po kami ng successful plant run nung pong Sunday. Ginanap po ito sa Tanay Rizal, doon po sa Yes City or the Inares Ecosystem City. Ano po itong plant run? Yes. Kasi alam niyo dati nung panahon po ng aming commissioner noon, si Francisco Duque, meron kaming pan run. Ngayon, under the second year of Chair Nograles, gusto niya tree planting, lakad muna kayo, brisk walking, 1 kilometer, tapos magtatanim. Ganun po ang ginawa namin sa Tanay Rizal last Sunday. This is participated by about 2,000 walkers and planters. And multi-sectoral po ang nag-participate. And I would like to congratulate the provincial government of Rizal, headed by Governor Nina Ricci Inares, and punong abala na bayan ang Tanay, supported by Pililla, Morong, and the water districts of Morong and Tanay Water District. So it was hugely successful. The plant run started at 4 a.m. and ended at about 8 a.m. Yun po ba'y sa Tanay lang? Wala sa ibang lugar? For the whole of Calabarzon, sa Tanay po natin ginawa. Ngayon, ang sabi ho ni Chair Nograles, next year daw po, ang mag-sponsor natin is LLDA or the Laguna Lake Development Authority. Okay. Pero kung tatanungin niyo pong exclusive ba ito, hindi po. In fact, on Friday, ako po i-attend po sa LGU Chaong kay Mayor Mea, meron din po silang tree planting sa Chaong. That is on Friday, starting at 6 a.m. So, lahat po ng LGUs natin sa Quezon, may mga various activities po silang niline up. So iba-iba pala. Iba-iba po. Tulad sa Lucena, ngayong araw na ito ay vegan lecture and demo. Yes, opo. At bukas ay Magna Carta for Women. And on Friday, is it this coming Friday? Yeah. On Friday ho, meron po silang praise awards ng City Government of Lucena. At gaganapin po ito sa alas 6 ng hapon sa third floor po ng City Hall. Wherein ang gagawin po ng ating butihing mayor, si Kuya Mark, is magbibigay po siya ng mga awards for outstanding City Government of Lucena employees and officials. Meron pa nga silang sa Lucena, VIP ka, Quiz B. Yes. Yung pong programa po na yan ni Kuya Mark, yun bang halimbawa lalo tayo mga taxpayer. Pagpunta mo ng ng City Hall, may lounge sila. So uupo ka sa lounge and then bibigyan ka ng coffee or whatever while waiting for your turn to transact business. Yun po ang isang programa ng ating butihing mayor na si Kuya Mark. Sa Tayabas City, kay Mayor Lovely Poncioso, meron ding libreng kape. Yes. At saka kung mapunta ho kayo sa bagong City Hall nila, yung dating tambakan, ay naku, mamamangha po kayo sa ganda ho niya. Napakaganda. At makikita nyo po, yung opisina ni Ma'am Maidi Hader, naka-frontline sila kasi civil registrar. May mga queuing sila, mga benches, and then you will not feel that you are waiting. Why? Kasi meron po silang mga
TV. Correct. Naka-install to keep the tax-paying public entertained. Okay? Tapos itong 4th week, Linggo ng Pasasalamat, December 25 to 29, meron po tayong Public Sector Human Resource Symposium. Gaganapin po ito sa PICC in Manila. Ngayon, sa hindi po makakapunta po sa PICC, they may join via online. So, online. Ang details po of this event, registration procedures, and fees to be collected will be available via http://csi.csc.gov.ph/training/calendar/. So, yun po yun. At meron po tayong contact center ng bayan, recognition of government agency partners. Ano po itong contact center ng bayan? Kaya po, nagkaroon po tayo ng ARTA law because of this. At dati ang number po nito is the 8888. But the 8888 was given to the Office of the President na po ngayon. So, ang kukontakin po nila, yung contact center ng bayan para po idulog lahat po ng reklamo nila for inefficiency, corruption, red tape, or whatever. At pag dumulog ho sila dyan, and meron pong dedicated tayo na na operator who will immediately reply and repair their their complaint to the proper authority. Okay? Ay, doon ho sa inyong tanggapan, meron ba tayo mga hotline? O opo, meron din naman po. Tawagan, kung meron sila mga tanong o inquiry? Meron po. Pero ang pinakamainam ho, kasi alam nyo naman po, is may may kabagalan ang ating telecommunications dito. Mag-ano na lang ho kayo, magpunta na lang ho kayo sa Facebook page ng CSC Field Office Quezon at sinasagot po namin ito. In fact, napakabilis po namin sumagot sa mga reklamo po or hinaing ng ating mga kababayan. Hindi tulad sa Crime Water, ha? Alam nyo naman ho kasi that is another story. Okay. Yan sa akin, I wish Prime Water well na sana naman mag-improve ang quality ng service nila para ho ako hindi nasisiraan ng tangke ng motor ng tubig kasi alam niyo ho nakatatlong palit na ho ako ng motor kasi walang masipsip sa linya. From 9 o'clock para hanggang hapon, walang tumutulong tubig sa tanggapan ng CSC. And there was a time, ang aming ipinaliligo at pinanghuhugas sa banyo, mineral water pa. Aba naman. Nangyayari ho yan pagka may pumutok na tubo, ang Prime Water, ang latest nilang pumutok, I think, is in Tayabas. Where in 1 week kaming walang tubig. Okay. Balik ho tayo sa ating civil service. Tapos meron din po tayong medical mission of government workers. Dito po sa Calabarzon, ginawa po natin yan sa Calamba. Participated in by Calabarzon government government entities. So dito po sa ating medical mission, meron po tayong napili na 2 home for the destitute at saka mga abandoned children. So nagkaroon po tayo ng libreng konsulta medical, libreng bunot, nakabunot po sila, I think, more than 100. At, nagbigay po tayo ng mga loot bag, like toiletries, para po sa mga beneficiaryo natin, na hindi ko na lang babanggitin po yung charity organization, but that is located in Calamba, Laguna. Okay. Okay, tapos finally, isa na lang pong pahina. Pasensya na po. Okay. Maganda yan. Meron po tayong Agency Official Family Day. Ito naman po, kasi alam nyo ho, for the whole year, nagtatrabaho ang ating mga kawani. It's but proper that, we reward their dedicated service. So, lahat po ng taong gobyerno, lahat ng ahensya, LGU, national, or whatever, next week, mamimili ho sila ng petsa for their family day. Okay? So ito'y ino-organize ng mga government agencies Opo, para sa mga through their employee union. Yes. Next week, as far as I know, ang LGU ay Alabat. Pupunta po ang LGU Alabat sa Balay Isabel in Laurel. Doon po sila magkakaroon ng Family Day.
and the other agencies, may mga respective din po silang mga activities. Yes. So, aside from that, meron po tayong special treats for public or government workers. Ito pong special treat, mostly ito Manila-based. Nagbibigay ho ng 10% discount sa mga selected partner agencies. For details, kindly visit the Philippine Civil Service Anniversary website at www.csc.gov.ph/PCSA 2023 and the CSC Facebook page for details. Normally ho, yan po yung mga food establishment, mga eyewear, medical services po na naandyan po yan sa loob ng mga SM malls. Okay. Okay? So, in a nutshell, yung po ang month-long natin na civil service celebration. Kompleto, parang. Opo. Kompleto ang pinagkaloob sa atin ni kaibigang Joy. So, sa ating mga civil servants, napakinggan po ninyo ang ating panauhin, si Director Joy Matayo ng Civil Service Commission na ngayong buwan ng Setyembre, nagdiriwang ng kanyang ika-123 anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine Civil Service. Ako'y merong itatanong, kaibigang Sige Joy. po, Judge. Itong barangay natin, ito'y kasalukuyang sa ngayon, ito ba'y sakop nyo rin? Yes. Sa barangay naman po, ang nasasakupan po namin ang barangay chairman, tapos ang secretary and treasurer. But, they are considered na barangay workers yan. In fact, ang ating pong barangay secretary, barangay treasurer, and barangay captain, after finishing their term of office, they can become eligible. Okay. They will be given the barangay official eligibility, which will enable them to have a life after the barangay. Yan. Basta they are below 65 years old and they were able to secure the barangay official eligibility, then they can be employed. Okay. Para naman po sa mga konsihal ng bayan, city councilor, municipal councilor, provincial board members, meron naman po tayong SME eligibility. What is SME? Sangguniang Member Eligibility. This was enacted in 2011 during the time of President Benigno Aquino III. So what is this SME eligibility? After finishing their term of office, they may be given the equivalent of professional eligible or eligibility if they are college graduate. But if the graduating city or municipal councilor is an undergraduate, then ang ibibigay lang po sa kanila civil service sub-prop eligibility. Okay. Anong salary grade naman yan sa upon entry? Well, ang barangay official eligibility po, that is from grade 1 up to grade 9. And which, anong salary niya? Depende po sa qualification niya. Okay. Kasi alam niyo, ang pasok ko sa gobyerno, they must meet the qualification standards. What are these qualification standards? Ito po yung minimum requirements of the position. Normally, pag sinabi at least, halimbawa mag-apply ka ng administrative assistant 1, 2, 3. That is grade 7, 8, 9. Yes. Kung mag-apply ka niyan, dapat at least completion of second year of college education or 72 units. Yun po requirement. Okay. Tapos meron silang experience na 1 year, may training na 4 hours. Okay. So, yun. So, ang qualification standards is the education, experience, training, eligibility component. Doon sa sinabi niyo po, kaibigan Joy, na pag nakapaglingkod ang isang barangay kagawad, ay Opo. merong eligibility. May ibibigay po tayo. Is it given by the civil service or upon application only? Upon application po. Okay. Kasi napakarami po niyan. Yun na nga eh. So, they have to go to the civil service field office
along Dalahican Road, Barangay Ibabag Dupay. Yes. Sandwich po kami between the District Jail of Lucena at saka yung Lucena Fire Department. So meron po kaming application form doon, and then they have to fill up that form, complete the requirement before they are given their eligibility. Kaya wag iisipin ng mga kagawad ng barangay na yun ay automatikong ibinibigay. They have to apply. Correct. Okay. By the way, anunsyo lang po. Alam niyo po ba na itong exam natin itong nitong March 2023 exam, meron po tayong total of 331,000 examinees. Wow. And out of this, 16% or 54,000 passed the examination. Okay? So, makikita nyo na marami yung gustong kumuha ng exam at maraming nakakapasa sa examination. What does this mean? If you are a civil service eligible, then you may be employed in the government. However, there are certain requirements like halimbawa, nag-apply ka admin assistant 3 dito sa LGU na ito. And then out of this, shortlisted kayo. Yes. Halimbawa, 5 kayo. And then, halimbawa, you rank 1. It doesn't mean if you rank 1, ikaw ang pipiliin. Kasi doon sa 5 isasubmit yan ng selection board for the local chief executive to select, taking all things equal, na-meet nila yung minimum qualification, then it is incumbent upon the local chief executive to exercise his or her widest discretion. Meaning, basta ma-meet ang minimum qualification, rank 1 or rank 5 may be appointed. Now, dati ho, ipinipilit po ng civil service that the rank 1 should be appointed. That was before. Kaso ho, lagi kaming kinakastigo ng Supreme Court na sabi, kayo sa CSE, manahimik kayo, iko-contempt namin kayo. The most prominent of this is the Lapinid versus CSE. Lapinid is an employee of the Philippine Ports Authority. So sabi ng Supreme Court, ang trabaho niyo sa civil service is what? Just see to it that the nominees or prospective appointees have met the education, experience, training, eligibility. If taking all things equal, it is incumbent on the appointing authority to exercise his or her discretion. That's why, that's end of the ball game. Hindi na ho kami nakikialam whom to appoint. Sana'y marami pa tayong oras para marami pa tayong maitanong at malaman mula kay Director Joy Matayo ng Civil Service Commission. Pero siguro sa mga susunod na pagkakataon, paunlakan ulit tayo ng ating direktor. Opo. Basta ho sa larangan ng serbisyo publiko. Basta give me at least 2 weeks advance notice. Kasi heavily booked po ako. Why? Because I'm handling 2 provincial offices. Marinduque and Quezon. In fact, next week po, tatawid po ako ng dagat to be with my agencies in Marinduque naman. Opo. Okay. Kami nagpapasalamat sa iyo, kaibigang Joy Mateo. At umaasang sa mga darating na araw marami pang maitatanong tayo rito. Yes, marami pang dapat malaman tungkol sa serbisyo sibil. Opo, at maraming salamat din po, Judge Romy, at ang ating kaibigan na si Professor Ben, na by the way, kaya ako po aksidente lang ang aming pagtatagpo. Kasi nasa Lamay po kami ng namayapang ex-mayor po ng Impanta. So sa panghuli, Director, baka meron kayong mga additional messages na naisiparating sa ating mga nakikinig at mga taga-subaybay. Live po tayo sa Facebook at saka sa YouTube sa DZDG 96.7. Okay. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ang opisina po namin, bukas po kami from 7 a.m. to 6 p.m. Pero we are working beyond office hours and prior to the start of the office hours. Why? Because in my case, the most productive hours for me is from 4 a.m. up to
7 a.m. and from 6 p.m. until 9 or 10 p.m. Oho. Pero officially, bukas po kami 7 to 6. Walk-in lang po kayo and you will be entertained. Wala ho kaming noon break. Basta tuloy-tuloy po ang serbisyo namin. And yan din po ang ina-adapt ng ating mga government agencies here in Lucena. Ay, sana po yung nakikinig ang ating butihing Mayor Mark Alcala o kaya ay ang ating butihing Gobernador Helen Tan na bigyan ng service vehicle ang inyong field office. Oo, nakakalungkot pare. Napakalawak ng gawa ng Civil Service Commission Office. Pero walang service vehicle man lamang. Suki po ako ng jackliner. Ay, Masaya na ako sa jack. siguro bibigyan na kayo sapagkat ating naiparating ang problemang ito. Ako po hindi naman po nanghihingi. Because, alam nyo, bawal po yan under RA 6713, the Code of Conduct and Ethical Standards. That's why, before, in my first 2 years in Lucena, dinadala ko po yung kotse ko. Kaya lang ho, taxing magmaneho, mahal ang gas, mahal ang toll. So, nagbabas na lang po ako. Kaya nyo, magkukusan ho si Mayor Mark o kaya si Governor Helen Tan. Okay. Thank you very much, Direk. Maraming salamat po. Okay. At mabuhay po ang inyong programa na Romy and Ben at your service. Thank And you. I'm looking forward sa part 2 natin, Yes. mga sir. Okay. Thank you. Maraming salamat po. Well, kami po ay magpapaalam na rin sa programang ito sa ating Wednesday edition. Parang Romy. Romy, And Ben, at, at your, your service. Thank you very Hanggang much. bukas. Yes, ito po ang inyong lingkod, Ben Del Mundo, ang lalaking hindi mahirap mahalin. Thank you. Ay, sa panig ni Romy naman, nananatiling nagmamahal. sa All inyo right. Okay, maraming salamat po. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Mula sa pinagsama-samang herbal extract, ang kapeng may natural na sangkap. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na! Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in Southstar Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.